Ang Nobya Kong Aswang. Bago tayo magsimula, maaari bang pa-subscribe sa aking YouTube channel, Miss Syra's Story, at hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat! Sa Maynila nakatira si Liam, isang simpleng binatang 20 anyos. Tahimik ang buhay niya, eskwela, trabaho, bahay. Pero lahat iyon nagbago nang makilala niya online ang isang dalagang nagngangalang Celestine. Maganda si Celestine. Maputi, mahaba ang buhok, at may mga mata na parang laging malungkot at nangungusap. Kahit minsan lang siya mag-online, lagi siyang umaabot kay Liam. Palaging sweet, palaging may pangako. Hanggang isang araw nag-chat ito. Kung seryoso ka, puntahan mo ako. Dito ako sa Sitio Madlum. Hindi kilala ni Liam ang lugar, pero dahil sa pagkakabighani, pumayag siya. At doon nagsimula ang bangungot. Napadpad sa Sitio Madlum. Madaling araw nang dumating si Liam sa Sitio Madlum. Halos walang nakatira. Walang ilaw sa mga bahay, kakaunting tao. At parang lahat ng nakakasalubong ay may sariling lihim na hindi pwedeng malaman. May mga matandang nakatingin sa kanya na parang sinusukat siya. May humihiyaw na ibon na hindi niya kilala ang tunog. May malamig na hangin kahit tirik ang araw. Pero ang lahat ng kaba niya ay nawala nang makita niya si Celestine. Mas maganda ito sa personal. Pero iba ang presensya. Parang may aninong sumusunod sa kanya. Parang may lamig na bumabalot sa paligid niya. Liam, ikaw nga. Ngumiti si Celestine. Ngunit kahit ngiti iyon, may lamig sa kanyang mata. Pero hindi iyon napansin ni Liam. Pag-ibig ang tanging dinala niya. Inihatid siya ni Celestine sa isang kubong, nakatago sa likod ng kakahuyan. Luma, madilim, at may kakaibang amoy. Hindi bulok, hindi mabaho, pero amoy kulob na dugo. Sa loob, may lumang mesa na may mga bakas ng kalmot. May mga garapon na may lamang maiitim at mapupulang piraso. Isang kurtina sa likod na hindi niya pwedeng galawin. At sa itaas ng kubo, may mga kumakaluskos kahit tanghaling tapat. Nagtanong siya, Celestine, may pusa ba dito? Ngunit ngumiti lang ito ng pilit. Kinagabihan, hindi makatulog si Liam. May naririnig siyang naglalakad sa labas. Hindi tao. May bigat, may parang pagaspas. At doon niya narinig ang boses na hindi niya makakalimutan. Gutom na ako. Nanigas siya. Lumabas si Celestine mula sa kurtina. At hindi na siya ang dalagang nakilala niya. Ang mga mata niya ay dilaw. Ang balat niya ay tuyot, nagbibitak. Ang kuko niya ay mahahaba at matutulis. At may lumalabas na dila na mahaba, parang humahanap ng amoy ng dugo. Liam, huwag kang matakot. Pero paano hindi? Humakbang si Celestine palapit. At sa labas ng bahay, may lumilipad na anino. Marami. Halakhak ng mga nilalang na gutom. Mga matang pulang naghihintay. Habang papalapit si Celestine, nakapikit si Liam. Pero bigla itong huminto at humagulgol. Hindi dahil sa gutom, hindi dahil sa galit, kundi dahil nagmamakaawa siya para kay Liam. Hindi kita kaya saktan, kahit ginusto ko man o hindi. Liam, mahal kita. At doon nalaman ni Liam ang katotohanan. Si Celestine ay ipinanganak na kalahating tao, kalahating aswang. At ngayon, nasa edad na siya na hindi na mapigilan ang gutom tuwing hating gabi. At ang mas malala, gabi iyon ng pagtitipon ng kanilang lahi. At ang tanging pagkain na hahanapin ng mga aswang, dugo ng dayong lalaki. Hinila ni Celestine si Liam at tumakbo sila palabas ng kubo. Pero mula sa itaas, lumunsad ang 3 aswang. May mahabang pakpak, matutulis na ngipin at amoy ng nabubulok na laman. Celestine, ibigay mo sa amin ang dayo. Ngunit lumipad si Celestine at hinarangan sila. Siya ay akin. Nagbanggaan ang mga aswang sa ere.
Nagkandabali ang mga sanga. Umuga ang lupa sa lakas ng hiyawan. Tumakbo si Liam kahit halos mawalan ng paghinga. Ngunit kahit gaano kabilis, lumalapit ang tunog ng pagaspas. Lumakas ang halakhak ng mga nilalang. At sa bawat segundo, parang may humahabol sa likuran niya. Hanggang sa makarating siya sa bangin. Wala nang daan, wala nang oras. At sa likuran niya ay si Celestine, duguan, hingal, nanginginig. Humawak si Celestine sa mukha ni Liam. Ang kamay niyang malamig pero nagtatanggol. Liam, mahal kita. Pero hindi kita kayang maging asawa dahil hindi ako ganap na tao. Umiyak siya. Bumuhos ang dugo mula sa sugat niya at papalapit ang mga aswang. Tumalon ka. Lumayo ka rito. Huwag mo akong balikan dahil ang nobya mo hindi tao. Isang malakas na halakhak ang narinig mula sa likuran. Tumalon si Celestine papunta sa mga aswang upang pigilan sila kahit mapatay siya. Liam! Takbo! At iyon ang huling beses na narinig niya ang boses niya. Nakaligtas si Liam. Nakarating siya sa bayan. Pero gabi-gabi, may kumakaluskos sa bubong niya. May humihinga sa labas ng bintana niya. May nagmumulto sa mga panaginip niya. At minsan, sa kadiliman, may nakikita siyang anino ng babae na nakatayo sa tabi ng pinto niya. Mahaba ang buhok, nakangiti ng malungkot, at may mga mata na kumikinang na dilaw, at naririnig niya ang bulong. Liam, ako pa rin ito. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung bantay ba siya o naghihintay ng tamang oras. Sapagkat minsan, ang nobya mo ay aswang. Salamat sa pakikinig, mag-subscribe ka na para laging kang updated sa mga bagong videos ko. At mag-comment ka na din kung anong kwento ang gusto mo pang mapakinggan.